Ayan, bali ito na po yung ipinalit ko sa dito po sa bahaging ito sa driftwood na ito na parang ang design niya ay pa-boat. Buhay plantita, ano pa nga ba? Talagang araw-araw nasa garden at talagang hindi pwedeng baliwalain yung mga tanim. Kaya ito si Plantita Joy, naka-uniform na naman at nandito sa kanyang mga halaman. Ayan, kahit bihira man po ako nakapag-update sa inyo about my plants, about my fashion, paano ko inaalagaan yung mga halaman ko, lalo na po nung panahon ng tag-init, ay patuloy pa rin po yung aking pag-maintain sa kanila. Pero ayan, hello mga plantito-plantita, good morning, good day po sa inyong lahat. At ayan, syempre, bago ako magpatuloy sa gusto kong i-share sa inyo ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ Nagrampa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ayan nga po, napakalago na at kung makikita nyo po itong halaman na ito, halos po hindi na ako makadaan dito sa may pathway kasi talagang nakagano na sila. Ayan. Tinalian ko na lang po. At the same time, ito sobra din pong ano na, sabi ng anak ko, putulin mo na. Sabi ko sayang. Kaya ayan, tinalian ko na lang din po 'yan. Ayan, may mga tali. Kasi sayang naman po talaga kung putulin ko siya. Ay napakaganda ng dahon. At tatlo yung itaninim ko nito. Pero ayan, ito lang yung nabuhay. Pero napakalaki na. Kasi 2020. Ayan, 2020 ko yung itinanim. Ayan po, napakaganda niya na dyan. Ayan, napakalago na. Yan, sobra po akong masayangon o sobra po akong nangihinayang sa mga halaman po kasi mas gusto ko talaga silang malayang lumalaki. Siguro po nasasabi ko ito sa party ko kasi po mayroon po akong mapaglalagyan sa kanila na pwede po silang lumago at lumaki ayon po sa kanila, ayon sa kanilang ikalalaki. Pero syempre po, ayan, iba-iba po yung ano natin, yung sitwasyon natin, sitwasyon ng bakuran, kasi mayroon naman talagang masikip lang yung bakuran at lalo na po yung mga nasa syudad ay limitado. Ayan, halos puro semento. Kaya, pero dahil ako po ay nandito sa probinsya, ito yung advantage ko. Kaya yung mga halaman, ayan, nakakabilo. Parang hindi na ako sanay mag-vlog. Ayan, hinahawakan ko tong kamay ko. Nakakangalay. Wait po. Ayan mga plantito-plantita, bukid na nga po dito sa akin. At kung nakikita nyo po, ayan po, ayan. Ayan, sa bahagi po na yan dyan. Pinamamahayan na po yan ng mga ibon. Ayan, yung isa nga po niya, nung sobrang umulan ng malakas ay nalaglag. Talaga pong bukid na dito. At ngayon naman pong araw, ngayong September 30, ayan, nung nakaraang araw, mayroon ditong 4 na baby na ibon at nung tiningnan ko kung may ibon, lumipad yung 2. Tapos ngayon, last na lumipad yung isa. Ayan. Kaya po, hinahayaan kong makapal itong mga halaman ko kasi po, ginagawa pong tahanan ng mga ibon. Ayan, sobra na pong lago ng mga plants ko dito. Yun nga po mga plantito-plantita, nung naging sobrang tag-init po dito sa amin, August, ayan, August, September, talaga yung humahangin pa po, talagang nasira at namatay yung iba kong cryptanthus at nagipong pangit talaga sa bahaging ito. Kaya yung ginawa ko po, kumuha po ako sa mga tanim ko dito na bromeliad na may mga suloy na at yun po yung pinalit ko. At ayan yung kanyang ano. Mayroon naman mga natira pang mga cryptanthus. Ayan. Kaya mayroon pong cryptanthus na kaya ang init. Ito yung kaya ang init kasi sila yung natira. Ayan. Mayroong cryptanthus po na hindi rin kaya yung init kasi talaga pong full sunlight yung sa bahagi po na ito. Kaya ayan, ito yung pinalit ko na lang po.
Ayan. Mas gumanda siya kasi ayan, different variety din yung bromeliads dito. At ayan, at nakaganda rin yung shell, yung naka-design dito para mag-complement sa green, white, at yung ibang ano ng kulay ng dahon ng bromeliads. Talagang sobra po yung tag-init nung time, at hindi po ako talaga masyadong nagdidilig kasi po, ayan, pinapadalahan na nga ako ng notice ng PDA. Ayan yung ano namin dito sa tubig kasi hindi ako nakakabayad dahil sa laki talaga ng bill ng bayarin ko sa tubig. Kaya ang ginagawa ko po nun, yung mga malalala na lang yung kaso ng plants, yung talagang sobra ng dehydrated lang yung mga dinidiligan ko. Hindi po sila lahat kasi talagang yung tubig po yung ano. Kasi okay lang po yung kung tag-init, nagkataon po nung time, maliban sa tag-init ay humahangin pa po, talagang mas mabilis po yun makadehydrate ng halaman kasi mas mabilis pong matuyo yung soil. Kaya ayan, pinalitan ko, ayan na yung ano niya, yung itsura niya dyan sa bahagi na yan. Ayan, bali, almost 2 weeks. Ayan, almost 2 weeks po akong hindi nakakilos dito sa aking garden kasi na-damage yung kamay ko. Ayan, na-damage po to talaga. Yan yung totoo. Talagang nagpagaling po muna ako kasi kailangan na ariglado yung kamay ko kasi talaga po yung kamay ko yung may pinakamabigat na gawain. Ayan, ngayon ko naunawaan kung bakit ganito ang kamay ko, kung bakit hindi girl type yung kamay ko kasi talagang punong-puno siya ng obligation. Maraming nakaatang na trabaho. Katulad na lang po nga nitong pagiging plantita ko po dito sa amin, sa akin, dito sa aking bakuran, na talaga pong hindi biro yung damuhin. Kaya talagang kailangan po ay hindi pwede yung tatamad-tamad. Ayan, kaya bali ayan yung naipalit ko at yung ano naman, ongoing. Marami na po akong inaalis-alis din dyan na mga fireball ko na ililipat ko din sa iba. Pero ayan, hindi ko pa naalisan ng mga tuyong dahon kasi syempre po ang mga halaman, ayan, yung pinaka-mother din ng fireball tulad po nito, ilapit ko po. Ayan, yung fireball, ayan yung pinaka-mother. After niya naman mga mag-baby, ayan, nagaano na din siya, namamatay. Kaya yan, kailangan ko pa tong alisin tong mga tuyong dahon para malinis tingnan. Kumbaga po ngayong September 30, ito pa lang po yung pag-start ko na naman na maggalaw-galaw dito sa aking bakuran. Medyo okay na yung mga sugat ko. Ayan. Ito naman po sa bahaging ito, sabi ko sa asawa ko ay ikat ko na ito. Kasi dito nga po yung magandang sampayan ko kasi dito yung full sunlight. Pero ayaw itong paalis ng asawa ko, itong mga ano dito. Siya naman pag makadesisyon ayaw niya, akala niya siya yung nagtanim. Hindi naman siya yung nagtatanim nito. Pero kahit hindi siya yung nagtatanim po nito, sa mga desisyon ko po dito sa aking garden, lagi ko po siyang kinukonsulta. Ayan, kung okay ba tong alisin or palitan. Ayan. Ganun po kami. At eto, sobra talaga na siyang alaglago. Ayan, napakalago na po ng mga halaman ko dito. Sobra na lang nakaka-enjoy talaga. Sobra na lang nakaka-amaze. Tingnan niyo po sa part na ito. Ayan. Sobra po sobrang colorful. Pero yung iba po niyan is nakapat. Tulad nito, nakapat po ito. Hindi ko na inalis. Nag-change yung kanyang dahon. Yung itong andro, ayan, sobrang dark. And then, ayan. Tapos pagdating naman dito, parang nagiging na siyang tamara. Ayan, yung kakaiba yung nagiging tawag nito. Magical. Talaga, magical yung beauty nitong crouton, San Francisco. Ito, ayan, nakapat din siya. Itong Roosevelt. Pero ito, naka-direct ito. Sobrang lago. Nakapat. Si Spotlight. Ayan. Tapos ito, ayan. Nag-aandro, nagtatamara siya. Ayan yung plants. Dito na sobra na po talaga niyang alago. Ayan po, kung makikita nyo. Sarap lang po. Sobrang nakaka-enjoy na
ganito na din kalago yung mga plants ko dito sa aking garden. At syempre lahat sila ay may kanya-kanyang ganda. Yan yung ano ko, anong tawag nito? Ito nga pong caricature, isa sa mga common plants pero talaga pong hindi po natin maitatanggi yung napakagandang pattern at kulay po ng kanyang dahon. Itong medyo nagpipink at eto naman sa kabila yung ayan, parang yellow. Sobrang ganda, tingnan niyo po. Common lang siya pero naman yung design ng dahon, hindi mo po mapagkakamalan na common. Yung mga bromeliads ko po dito, ayan, napakaayos na nila. May mga suloy na po sila, ayan. Pero ang inaantay ko lamang po nito ay mamulaklak. Ayan, hindi ko lang po nabibigyan talaga pa ng panahon. At ayan, budget, ayan, hindi sila ganun ka-priority. Kasi meron po talagang nabibili daw na pampabulaklak sa farm station, sa mga bilihan po ng fertilizer, na pampabulaklak po ng halaman. At parang kailan lang, medyo matagal po siya. Kasi nabili ko to 2022. Ayan, parang 2022 January, ganyan. Nag-isang taon na nung January. Pero wala silang bulaklak at ngayon pa lang sila sumusuloy. Ayan. Ayan, napakaganda po nito at ayos lang din po itong nakalagay sa medyo shaded. Pero dito po, ito kasi pong part na ito, mayroon pong nasa full sunlight. Ito dito sa part po na ito ay full sunlight po yung nakukuha nila. At pagdating naman po dito sa bahaging ito, medyo tamang init lamang po dahil nabibigyan po ng shade nitong itong halaman na ito. So, ayan, hindi na ako masyado nagbablog about plants. Hindi ko na ano-ano yung pangalan. Ito po, nalililiman po nitong pikara. Ayan, sinerch ko po talaga. Ano ba ito? Ayan, medyo talaga, ayan, nakalimutan ko na. Ito naman yung pikara red. Ayan, green lang pinaka-ano niya. Tapos yung back niya is, ayan, yung pula. Tapos ito, tumubo. Alam niyo po ba na observe ko na mas lumalago itong ground orchids sa bunot. Sa ano po, ng balat ng niyog, yung napagtaniman. Kasi bali ito po, napagtaniman ito, nitong ano, tapos may naiwan lang pong maliit na suloy. Tapos hindi ko po inalis, ayan, kasi pinagtaniman ko naman itong bromeliad. Ay, ayan, napakalago niya. Yung iba po nito hindi nag-improve sa akin. Medyo, ayan, nabansot, maliliit, kaya inalis ko nga po. At ito may natirang isa. Ayan, napakalago niya. Kaya mas maigi po pala. Ayan, nakuha ko yung ugali nitong tawag nito. Ground orchids na mas maganda siya sa bunot itanim. Pero yung iba naman, pwede naman direct ground. Pero tama po yung sabi ni Ate Resi na kailangan po natin kilalanin yung characteristic ng mga halaman. Kasi meron po talagang halaman na hanapin din yung ugali. Kasi depende po sa klase niya kung saan ba siya pwedeng lumago. Pero ito, nahanap ko nga po na mas okay siya sa bunot. Sa lupa naman, siguro dapat yung lupa, hindi yung matigas. Kailangan yung medyo maganda din para mas maano siya. Kasi may halaman talagang kahit matigas yung lupa, lalo na yung mga nagkakahoy, ay talagang lumalaki. Pero ito, ayan, lumago po siya Kasi mayroon akong ilang piraso na bili nito. Na-vlog ko nga po yun. Pero hindi nag-improve. Itinanim ko lang doon sa may likod. Pero hanggang ngayon parang mababa pa rin. Parang kinalkal na nga ng ganso at saka manok. Ayan. Pero ito may natira. Gumanda siya. Hindi ko na nga po inalis dyan. Pero para nakita ko naman, si bromeliad naman, hindi siya masyado makabuelo dahil dito. Pero okay lang. Pabiluhin niya si ground orchids kasi marami naman silang magkakapatid yung ganyang variety. Tapos eto, kinuha ko na po yung mga suloy niya. Yun na po yung nilagay ko po dyan. Tapos eto, talagang nalililiman po nito. Nalililiman po ito. Kaya mapapansin nyo po yung dahon is green. At ito medyo malaki-laki na din yung suloy. Mabuti nga po dito sa amin ngayon. Pagdating po ng mga second week ng September ay umuulan na po talaga. Kaya medyo naka-recover na tong plants ko. Talagang duman ito sa sobrang stress. Yung panahon po talagang sobrang init po talaga. Talagang sumasabay pa yung hangin. Talagang tuyong-tuyo po sila.
talagang maaawa po kayo. Pero ayan, eto, ayan, may mga tubig-tubig na din talaga. Ayan, may ano na sila, nakakainom na ng husto. Ayan, ito yung kaibahan nung medyo nasa shaded. Ayan, ito nga pong aking powder pup. Ano ito halos, yun sabi ko nga po, halos hindi na makadaan dito. Humaharang na sila dito. Nakakapanghinayang pong putulin. Kasi gusto ko silang lumaki. Pinalaki ko nga po sila, tapos ngayon kung puputulin ko ay sayang naman po. Kaya ayan, ang dami lang mga tali-tali. Para hindi lang din makasagabal, kasi ito yung portion talaga na laging dinadaanan. Pero doon po sa ibahagi ng iba kong garden na bihirang madaanan, hinahayaan ko po talaga lang yung mga plants maganyanan. Siguro po sa susunod, ayan, ipakita ko din po sa inyo yung natural na ayos na po ng mga halaman ko ngayon na halos wala na din madaanan doon po sa bahagi, doon sa may ibang part po ng aking garden. At ayan ang naging ano niya, naging ayos at yung kalagayan nila sa ngayon. Ayan, ito lumaki na din to, itong Pram Albay. Ayan, itong Rapis Palm. Ayan. Tapos eto, ayan, marami po kayo maririnig na ibon kasi dahil sa talagang kubkub na po itong place ko. Sa dami ng mga halaman at lalago na po, lalo na po yung mga nagkakahoy kong halaman na pinabayaan ko na po na talagang lumaki. Halos doon din po dumadapo yung mga ibon. Ayan, kaya thanks God, lumaki na yung mga halaman ko. At least po yung mga ibang likha ni God tulad po nitong ibon ay mayroon po silang madapuan. Kaso yun nga po, minsan yung bubong ko laging may mga bato. Ayan, nagugulat na lang ako. Kasi tinitirador po sila ng mga bata. Sabi ko, wag yung tiradorin kasi tatama yung bato dito sa akin at baka mabasag ang bintana ko. And then sabi ko, marami talagang ibon dito sa aking garden kasi nga po ay may mga prutas din dito. Tulad po nitong bayabas. Tapos talagang namamahay sila dito sa aking bakuran. At ayan, malago na yung aking mga bromeliads. Pero alam niyo po ba, ang bromeliads din inaatake din po ng uod. Tingnan niyo po, kinain sila ng uod. Ayan, dumating siguro sa panahon yung mga uod ay tagutom at walang makain at wala na silang pili. Ayan, kinain nila yung halaman ko. At eto, ayan, nandito po kasi yung si Biboy. Sabi ko, ayan, bahala na muna siya sa pagkain, mag-asikaso at yung aso, paihiin. Ayan. Si Matmat, ayan, si Matmat ang hindi nakakauwi. Sobrang busy kasi mag-i-exam na sila. Ayan, si Biboy tapos na makapag-exam. Kaya ayan, andito na din naman ngayong weekend. Tapos ito mga plantito-plantita, nirigalo ito sa akin noong 2021 January, itong local Palawan Cherry Blossom. Ayan, hindi ko po akalain na lalaki po ito ng husto. Ito po yung katawan niya. Ayan, bali magdadalawang taon na ito ngayong 2024 January. Ayan, itama ko lang po, ayan, 2022 January po pala ito nirigalo sa akin. At nag 1 year na siya, nung January nakaraan, ngayong 2023 January, at magdadalawang taon po siya ngayong January 2024. At ganyan na po siya kalaki. Tingnan nyo po. Ito po talagang local Palawan Cherry Blossom ay talaga pong lumalaki po yan. Literal po talagang malaking kahoy, mataas na kahoy. Kaya ayan, na-imagine ko siguro magiging sobrang shaded na dito sa bahaging ito dahil po dito sa sobrang laki ng mga plantito-plantita. Parang kailan lang. Dati maliit lang ito. Ayan. At dito naman, walang tigil din sa pamumulaklak. Itong aking dendrobe. Ito ay galing sa isa kong nablagan. Kay Nanay Araceli. Ayan. Ayan. Pero alam niyo po ba mga plantito-plantita? Kahit sinasabi ng mga nabablagang kong may garden na talagang pag tinatanong ko po ano po yung mga pampabulaklak ng orchids, talagang legit naman po talaga yung hugas bigas. Sa totoo lang po. Kasi mayroong vitamina yung sa hugas bigas na talagang good for the plants, for the orchids. At eto po, nung bago ko ito mabili, di ba po may mga bulaklak. And then,
talaga pong tsinagaan ko po siya araw-araw pong dilig ng hugas bigas. Lahat po sila namulaklak. Pero yung time na yun, yung parang hindi na ako nag-update, hindi na ako masyado nagbablog. Pero gusto ko lang din i-share, talagang in my own experience, talagang very effective. Yung magtsatsaga lang po talagang saludin. Ano ba yung ano doon? Yung ano mo, ano mo yun, yung pinaghugasan mo ng bigas para maidilig dito sa orchids kasi very effective po talaga. Pero ngayon dahil na-stop ako para dilig-dilig ng hugas bigas. Ayan, wala sila ngayong bulaklak. Pero yung mga pinagbulaklakan nila. Tapos po, ayan. Ito po kasi, nabili ko ito kay Nanay Remy, ay bali, 4 po itong piraso. Ito pong top cut nitong banda, ito pong orchids. Gusto ko po siyang yung parang maternuhan sa likod. Ito, para magkaroon siya ng terno dito sa likod, para back-to-backan siya, yung ano niya. Ang ginawa ko po, nag-top cut din ako dito. Ayan, nag-top cut din po ako dito sa mga sa mga dati ko na pong orchids. Ayan, akala ko po, hindi na sila magsusupling. Akala ko po, mamamatay na sila. Pero ayan, pero matagal lang mga plantito-plantita. To be honest po, kailan ba yan? Siguro yung vlog ko po yan, kung nakita nyo po, matagal na po. 4 months? 4 months ago na po ba? Nung ginawan ko to ng content, itong mag-ayos ako nitong mga orchids na nabili ko. Matagal na po. Pero ayan, akala ko po, ano na nga po ito, kasi ng mga pinutulan ko po ng top cut, akala ko mamamatay na sila. Pero ito, nagkaroon po sila ng supling, pero yun po pala, matagal din. Tapos ayan, ito, ayan, dry na nga po, kung makikita nyo po. Ayan, pero may supling po siya, ayan. Kaya bali yung mga pinagputulan ko din po ng top cut ay nagkasupling, pero matagal po. Ito, ayan, nagkasupling din, bali 2. Pero yung problema sa bahagi na ito, ayan, ito medyo malaki na yung supling niya. Ito yung mga dapat ko pong isitil kasi dito sa part na ito na kung saan ang gusto nito yung medyo nainitan. Naging na pong malilim na sila dahil din dito sa itong aking torx, itong beehive, ginger. Ayan, dahil dito, ayan kung nakikita nyo po. Kasi pag inano ko po kasi ito mga plantito-plantita, pag inalis ko kasi itong mga halaman dito, binawasan ko. Kitang-kita na po dito kasi wala na po akong bako dyan sa kabila. Sira na po yung bako dyan. Yung kawayan, sira na. Nagbibigay na lang po ng boundary at dyan, shade ay ito pong mga plants. Ayan, makikita nyo po. Wala na po yan dyan. Halaman na lang po yung talaga. Wala na siyang kawayan. Kaya parang ayoko siyang alisin kasi gusto ko talaga medyo makapal at hindi masyado kita dito sa akin. For privacy, ayan. Sobra na, sobra. Kaya araw-araw po ay ang dami kong obligasyon trabaho kasi yung mga dito, tulad ng mga kahoy, yung mga berries, kailangan sana yan ay masagad, maputol. Kasi sobra na din naman laki. Tapos pag masama din ang panahon, magbabagsakan lang naman po yan dito sa aking mga halaman. Tapos ayan, yung mga torx hindi rin naman nawawala ng bulaklak. Ayan, hindi pa po ako nakapagwalis dito. Kaya kung makikita nyo po yung marami pang mga laglag na bulaklak at dahon. Pero ayan, nakikita nyo po na ayan yung mga bromeliads dito po pala. Ayan, malalago. Ang kulay ng kanilang dahon ay depende po sa sikat ng araw na nakukuha nila. Yung mga bromeliads na hindi nainitan, eto. Ganyan. Medyo dark yung pagka-green at mas malaki. Tapos itong mga naiinitan, lalo po nung sabi ko nga po sa inyo ay hindi na nag-uulan dito ng halos mahigit 1 buwan at mahangin pa. Ayan yung dahon nila na nasunog kasi kulang na din sa tubig. Ayan. Ayan yung mga bromeliads. Maganda yung nila dyan. Tubo nila. Ayan yung aking garden na bukid. Bukid na yung aking garden.
Pero ito po talaga yung gusto kong vibe ng isang garden. Yung makapal, malago at malabukid. Ayan, ito yung aking tawag nito. Preference ko sa itsura ng garden. May mga gusto rin naman ng maluluwag. Ayan, sabi nga po niyan, tayo po ang sariling boss sa ating sariling garden kasi tayo yung gagawa. Siyempre pag plantita tayo yung nagigi po tayong creative. Ayan, base sa gusto nating ayos design, pagkaka-arrange ng mga halaman. Mayroon naman mga simple lang, mayroon magagarbong mga plantito-plantita talagang. Pero dahil sa ito ay probinsya, kaya talagang literal na yung ayusan ay probinsya. At ito po ay yung mga natural na pag-garden sa ating probinsya. Wala po itong landscaper, ayan, walang professional na nagla-landscape. Ayan, mag-shoutout muna ako mga plantito-plantita at ito yung updates sa mga halaman ko dito sa aking second garden. At ayan, bago ko po makalimutan, syempre ay shoutout ko lang po ito. Ayan, shoutout po and good morning po sa inyo, Ma'am Gina Cabrito ng Barangay Mambon, Zumaraga, Samar. Ayan, hello ma'am, thank you so much po sa panunood at sa lagi din pong pagre-react sa post ko sa aking page. Ayan, sa aking Facebook page at kay Ma'am Maria Luisa M. Fernando ng Lungos, Malulos, Bulacan. Hello po sa inyo, ma'am. Ayan, good morning po at shoutout din po sa kanyang buong pamilya. Ayan, hello. Ayan, sa lahat po ng nanood, lagi sa mga upload ko at nagsusuporta kahit doon sa aking Facebook page. Ayan, nandoon yung reaction, nagko-comment. Ayan, thank you so much po sa inyo, sa lahat-lahat. Kayo po yun na talagang alam ko, husto. Ayan, husto yung suporta. Thank you so much po sa lahat ng subscriber. Ayan, sa lahat ng viewers, sa lahat po ng mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share kung mayroon man. Thank you so much po. At ayan, ito po yung aking updates dito sa aking mga halaman. Sana po ay tulad ko, kahit bihira ako mag-upload, ay patuloy po kayong nai-inspired na alagaan at mahalin yung mga creation ni God. Tulad nito mga halaman na talagang sobrang nagbibigay ng kagaanan po sa atin. Sa atin pong mga certified plantita, sobra pong relaxing ang magkaroon ng mga halaman sa garden. Ano pa mang klaseng halaman yun, mamahalin man yun, ordinary, basta halaman. Ayan, talagang kakaibang ganda yung naibibigay dito sa ating bakuran at sobra pong nakakalibang. Ayan, thank you so much po sa lahat and God bless you all.